Hi guys! Nais ko lang po magbalik tanaw sa aking pagsisimula dito sa pagiging content creator. Naalala niyo pa ba nung hindi niyo pa nararanasan or hindi pa kayo content creator? Kayo rin po ba ay nag-isip kung paano or para saan, bakit mo gagawin ang bagay na ito? Bakit mo papasukin ang pagiging isang content creator? Noong una po, nahihiya pa ako, hindi ko alam kung paano humarap sa camera, paano humarap sa mga tao kapag magla-live, kung paano gumawa ng content, paano mag-edit. So, yun po yung mga fear ko nung bago po ako pumasok or bago po gawin ang pagiging isang content creator, bago ko po ito pasukin ang mundo ni Meta. And then, one day, nanood ako ng mga videos ng mga malalaking content creator, yung ating mga iniidolo, no? And then, sabi ko, nagva-viral yung mga videos nila. Nagtuturo sila, nag-inspire sila, nagpapatawa sila. So, iba't ibang klase ng estilo ang kanilang mga content. So, sabi ko gano'n, parang hindi ko yata kaya yung mga ginagawa nila. So, wala pa akong confidence, hindi pa ako ganun ka-confident na maging isang content creator. Then, one time, may nag-message sa akin. Sabi niya, Sir, paano po ba, ano po ba yung gagawin? Paano mag-edit? Or ganyan. Tapos nagtatanong about dun sa mga policies. Kaya doon ako nagkaroon ng idea at nabuhayan na nagkaroon ako ng purpose, no? Ng meaning kung bakit ako magiging isang content creator. So, mega loud shout out sa iyo. Hindi ko na matandaan kung sino yun. Kauna-una ang nag-message sa akin at nagpaturo. And then, yun na nga, sabi ko, okay, answered prayer. So, binigyan ako ng purpose kung bakit ko papasukin ang pagiging content creator. Then, finally, sabi ko, okay, magiging, ang aking mga content ay about tutorial. And then, sabi ko, magkakaroon ako ng mission and vision. Magbibuild ako ng team kung saan may pagkakaisa, yung community na magtutulungan, isa ang layunin. And then, hindi nagtagal, nagkaroon ako ng team, which is yung ang pinakauna kong team, ang natatandaan ko ay yung Team Marites. So, nagsimula kami sa 5 hanggang sa dumami ng dumami. And then, nagtutulungan, gumawa ako ng GC, nagtutulungan yung ang bawat isa. So, doon ko nakilala yung mga unang mga Team Marites, at doon din ang galing yung mga natin, mga admins. So, nakikita ko doon yung everyday activities, messages, yung mga nag-entertain doon sa mga nagtatanong, yung may initiative, may heart of being a servant na walang hinihinging kapalit. Una kong tatandaan ko, kinausap si Madam Ski, si Jocelyn Rodejo or Jocelyn Camacho Rodejo. Siya yung unang linapitan ko kasi lumalaki na yung team. Sabi ko, hindi ko kakayanin na mag-isa to. So I need someone to handle those queries kasi hindi ako 24/7 na nakaantabay sa GC. And then, ayun, medyo nahirapan pa, na mag-decide si Madam Ski. Pero nga dahil nga
may pusong ina, mother, si Madam Kim ay hindi rin nakatanggi dun sa aking hiningi sa kanya na nag-propose ako na maging admin siya. And then after that, I also asked si kapatid na Luz Buenminda Revilla, dahil nakita ko rin yung dedication niya, yung totoong pagtulong niya dun sa lahat ng mga kapatiran namin sa GC, sa Team Marites. At hindi nga nagtagal, dahil nga usap-usapan na kaya nabablock or hindi daw gusto or hindi daw tama yung salitang Team Marites o yung Marites itself. So parang negative siya. Kaya pinalitan namin siya ng Team Bayanihan. Ayan, sa from Team Bayanihan, nadagdagan kami ng isang admin, si Jennifer Plaza Hermoso. Ayan, so nung nagkaroon na kami ng tatlong teams, since parang ang hirap i-schedule nung kanilang yung mga schedules ng mga magla-live, yung mga tinutulungan namin ng mga baguhang content creator, nag-come up kami ng isang decision, or nag-come up kami ng isang idea na hati-hatiin yung mga teams. Sa una, nagkaroon kami ng challenges kasi ang hirap i-divide. May mga member na gusto itong admin na to, may mga members na gusto naman dito, which is mahirap para sa mga admins, no, na piliin or i-take yung mga tao na yun, which is conflict dun sa time zone, which is kung dito ka sa Pilipinas, dapat kapwa mo mga Pilipinas din, no? And kung nasa ibang bansa ka, dapat ang hawak mo yung taga-ibang bansa para pareho yung oras, so hindi magiging conflict. Kasi syempre meron din tayong mga priorities na dapat nating unahin, mga trabaho na dapat unahin, kaya doon yun yung mga naging challenges namin nung nag-umpisa kami sa Team Bayanihan. And then nakasama rin namin si Mami D, si Danilo. Ayan, si Mami D, hello sa mega loud shoutout kay Mami D. But unfortunately, hindi namin siya nakasama ng matagal, gawa ng nagkaroon din siya ng sarili niyang team. Pero syempre, forever Bayanihan yan si Mami D. Kaya family din namin, extended family namin si Mami D. Alright, and then after nun, nagkaroon din, nakasama ako sa iba't ibang team. Naging team Canada, kinuha ko ng ating kapatid na si Cheryl Madlang Bayan, ang aming team leader, and ang founder po namin ay si Capsat Ruth Villanueva, ang founder ng Team Canada. Ayan, kami ay ang Team Canada, Team Sanga 1, Team Sanga 01. Ayan, so kami naging branch ng isa pang team ng Team Canada. And then napunta rin ako kay Mami Marge and Team Yamson. Ayan, so napakarami na nang naging team natin, kaya lumaki na lumaki yung family ng Team Bayanihan. So we decided to come up na ibang name ng team, so naging Solid Bayanihan naman. So from Team Marites, Team Bayanihan, Solid Bayanihan. Ayan. So dahil nga nagkaroon tayo ng mga cluster, pinaghati-hati natin para maging maayos yung pag-support natin doon sa mga sinasamahan natin na nagla-live, dahil ang mission natin ay ma-unlock ang kanilang mga 60k minute views. So sa mga nakakapanood po ng mga una kong mga tutorial, ayan po, ang mga videos ko po dyan, ayan, hinikayat po natin ang mga kapatid natin na mga nagsisimula sa pagiging content creator na makasama natin sa Team Bayanihan at ma-unlock ang kanilang 60k minute views sa tulong ng ating mga admin, sa ating mga kapatid.
So eventually po, hindi lang team ang ating naging samahan sa Solid Bayanihan, sa Team Marites, sa Bayanihan, at naging mas malalim pa at naging family ang bawat isa. So na-attach po. So naalala ko rin po yung pag-unlock namin, yung mga unang mga members po namin. Halos hindi na po kami natutulog. Ayan, doon po yung nakaranas ako talaga ng halos magkasakit na ako. Ayan, dahil nga sa pagmamahal, sa gusto natin matulungan yung mga gusto po ma-unlock ang 60k minute views. Lalong-lalo na po pag nakikita na natin na nagkakaroon ng result. Marami tayong napapag-graduate at sobrang eager yung mga member natin na matulungan ng kanilang mga sarili. Na kahit na ang daming challenges, ang daming minsan walang phone, mahina ang signal, ang ginagawa ng bayanihan, nagbibigay po sila ng tulong na mabigyan ng load. Yung sa mga piso wifi, binibigyan po nila yan ng mga panghulog nila dyan para makatapos sila ng 60k minute views. At ang iba naman po, ang mga busy po na hindi nakakapunta sa live, nag-watch live po sila, or yung mga previous live po nila ay pinapanood pa rin po yan ng mga member ng bawat cluster. At dahil sa matagumpay po na pagka-cluster natin, ay nagkaroon din po tayo ng iba't ibang team. So, as a founder po ng team Marites, so ng Bayanihan, Solid Bayanihan, and now founder ng One Bayanihan. Ang One Bayanihan po ay mayroon na rin pong tatlong teams. Yan po yung tatlong cluster ng Solid Bayanihan, ang team Pagkakaisa, Team Love Forever, and then Solid Team, na kung saan ang ating mga admins ay binigyan natin ng pagkakataon na maging founder ng bawat cluster. So kung noon cluster lang po ang kanilang hinahawakan, ngayon naman po ay meron na silang kani-kanilang mga teams. So napakasaya po na makita na nag-grow ang bawat isa. Lini-leverage po natin yung leadership natin na natutunan natin sa previous company na binibigay naman natin ngayon sa ating mga admins. At ang nakakatuwa po at nakakataba ng puso, dumadami ang members ng bawat team. At ang bawat team naman po ngayon ay nabigyan ng pagkakataon na maging founder ng bawat cluster na ginawa ng ating mga admins noon na naging founder naman. Dahil nga po sa binigyan na natin sila ng kanilang mga responsibilities na maging founder, mag-create ng kanilang mga teams. So ako naman po ay naging advisor na lamang po ng bawat teams. So, kahit po busy, may communication pa rin. Yung GC po namin ay buhay pa rin hanggang sa ngayon. Alright. So, nakakataba po ng puso, no, na sa simpleng pangarap mo lamang noon na binigyan mo ng oras, sikap, at tiwala. Ayan, nagtiwala ka, nag-pray ka kay God, na gabayan ang iyong puso na tumulong, na totoong pagtulong na walang hinging anumang kapalit. Kaya saludo ako sa lahat ng aking mga admins, sa aking kapatid, kaibigan, kapamilya. Si Madam Ski, Jocelyn Camacho Rodejo, aking kapatid si Ms. Wiminda Revilla, at ang aking kapatid na si Jennifer Plaza Hermoso, at ganoon na rin si Mami D. Sa lahat po ng bumubuo ng One Bayanihan, sa lahat ng mga naging admins ng iba't ibang teams, maraming salamat po sa pagbuo, pagtupad ng pangarap ng ating mga kapatid ng mga content creator. At ako po ang inyong lingkod na si Tofi Toff, ang founder ng One Bayanihan, ay saludo po sa inyo. Magpatuloy po tayong magbayanihan, magtulungan, mahalin natin ang mga content creator, dahil ang bayanihan po ay isa pong kultura ng mga Pilipino na ating binubuhay, na kung saan ay puso na tumulong na walang hinihintay na kapalit o anumang bayad. Kaya ito po ay ating buhayin at wag po natin hayaan na mawala sa ating mga susunod pang mga henerasyon.
So, maraming salamat po. Ito po ay as we celebrate our anniversary, our first year together, even though there's a lot of challenges that we've been through, even though I know it's gonna be hard for everyone, but we passed all the tests along the way dahil yan sa pagkakaisa at pagmamahal natin sa bawat membro. Maraming salamat po at ito po muli ang inyong founder na si Coffee Top ng One Bayanihan ang nagsasabing magmahalan, magkaisa, and love, 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 sabi ni Mami Marge. Kaya God bless you all. Patuloy po tayong magtulungan, magbayanihan. And happy birthday nga rin po pala sa aming admin na si Tina Morales or Christine Dao. Kaya God bless you all. Patuloy ka. Alam ko ang puso mo behind the scene na tumutulong ka. Alam ko yan dahil lahat ng natulungan ko, alam ko na nandun ka rin. Parte ka rin ng mga natulungan natin, lalo na sa mga 60k minute views na hirap. Yung alam mong walang-wala talaga, pero si Christine daw, isa siya naging instrumento para matulungan itong mga taong to. Hindi ko na po babanggatin dahil wish niyo po yun, gusto niyo makatulong na hindi nalalaman ng mga tao. Mabuhay kaya Christine daw, Tina Morales, magpatuloy ka sa iyong kabutihan bilang isang ina, kapatid, kaibigan, kapamilya. At patuloy ka na bigyan ng kalakasan ng ating Panginoon. God bless you all. Thank you so much, One Bayanihan. Happy anniversary! Mabuhay po tayong lahat na content creator.